May nagtanong sa akin, "Hello po sir, may tatanong lang po ako regarding po sa text sa akin ng isang legal officer daw po ng attorney of Branch 93. Attention versus unpaid loan account. This is legal officer of attorney of Branch 93. This is to inform you that we have a client who filed legal case against you. Upon evaluation of the file submitted, they are accusing you of legal case of estafa-small claims case under Article 315 to 318 of the Revised Penal Code. You only have 2 days to settle before finalizing the submission of your case documents to the clerk of court. Thank you." Yan po yung text sa akin. Tumira na naman po sila. Di ko maintindihan at ewan ko kasi mali na naman eh. Diba? Ito ho, bakit po siya naging mali? Sabi niya ho, siya daw po ay legal officer ng isang abogado of Branch 93. Okay, ba't po may branch? Pagka abogado po, wala akong branch yan. Ang may branch po, yung judge. Andun na ho ako, yung judge po ay abogado yan. Pero syempre, ang gagamitin hong title niyan, yung judge, hindi yung attorney. Tama po ba ako? Tapos, this is to inform you that we have a client who filed a legal case against you. May kliyente daw sila. O di abogado nga ho. Bakit po magkakaroon ng branch 93? Sige nga po, paki-explain. Kayo ho, pagka gagawa kayo ng message, pakisigurado ho na na kapani-paniwala. No, hindi yung kagaya nito. Speechless. Grabe. Tapos, ang kaso ho, estafa-small claims case under Article 315 to 318 of the Revised Penal Code. Paano nasama yung small claims sa Article 315 tsaka 318? Estafa po yun. Hindi ko maintindihan itong mga ito. Diba? Kasi ito pinakamaganda dyan. You only have 2 days to settle before finalizing the submission of your case document to our clerk of court. Paano ho sila magkakaroon ng clerk of court? Abogado nga ho siya. Hindi ho ako abogado Ito, disclaimer po. Hindi po ako abogado, ako po isang maniningil. Pero po, meron po akong alam sa batas. Okay? Pagka po kayo nag-file ng case, ang makakarating po dun sa inyong hinahabla ay sumon or sabpina. Okay? Bakit ho meron pang message? Hindi ho magpapadala ang clerk of court ng message ng ganyan. Okay? Hindi ho ganyan ng proseso niyan. Tsaka hindi na ho babalaan pa ng ganyan. You only have 2 days to settle before finalizing the submission of your case documents to our clerk of court. Paano nagkaroon na sariling clerk of court ang mga abogado at legal officer? Sige nga po, paki-explain. Diba? May pa branch 93 pa kayo. Hindi naman ho kayo judge. Ang mga judge po, may mga branch yan. Pero yung mga abogado ho, walang branch yan. Paano kayo makakasingil kung ganyan ho gagawin niyo, puro pangaras lang? Di po ba? Kung talagang hindi nakakabayad sa oras, daanin nyo sa legal, hindi yung takutan. Hindi yung mali ho proseso yan. Ang proseso, pag talagang hindi kayo nakabayad, padadalan ho kayo ng demand letter. Pag hindi ho kayo tumugon sa demand letter, ididiretso ho nila yan sa small claims. Civil case po, pagka hindi kayo nakabayad sa utang. Okay? Magiging estafa lang po yan o criminal case pagka kayo po yung nagpatalbog ng cheque or sa simula pa lang po ng pangungutang nyo,
eh meron ng panluloko kayong ginagawa o panlilin lang. Eh wala naman ho eh. Hindi lang ho kayo nakabayad pa sa utang nyo. So ano lang to, civil case pa lang po ito, small claims. Okay? Any amount 1 million pababa, small claims po yan. Pinakamaganda po ma'am yan, dumulog ho kayo sa abogado. Ano po? Anything po, no? Na meron kayong tanong sa usaping legal, abogado po ang hanapin ninyo. Ano po? Kung hindi nyo pa ho kaya magbayad, no? Ng pribadong abogado, dumulog ho kayo sa PAW. Tutulong naman po sila. Ano po? At kagaya po ng lagi kong sinasabi, ano po? Pagka po kayo nangutang, kailangan nyo po itong bayaran. Ano po? Kasi unang-una hindi naman ho siguro aabot, no, sa kagayang ganitong mga pananakot o harassment kung nakakabayad po tayo sa oras. Ano po? Naintindihan ko po, no, naintindihan ko na talagang dumarating tayo sa punto na nagigipit po tayo, no? Pero as much as possible, bayaran po natin sa oras. At iwasan po natin yung yung tapal system, ano po? Yung utang dito, bayad doon, utang na naman dito, bayad doon, no? Mangutang lang po tayo kung ano lang po yung kaya nating bayaran. No, alamin po natin sa sarili natin kung ano po yung kaya lang nating halaga na bayaran. Ano po, yung kaya ang nating amortization. Yung disposable income lang po na sinasabi. No, yun lang po ang natin, utangin. Para po hindi tayo nahihirapang magbayad sa ating mga utang. No? Lagi ko din sinasabi yan, obligasyon. No? Ang obligasyon, kailangan hunto pa rin yan. Ano po? No? Tsaka, kagayo, ulitin ko po ulit, no? Wag na ho natin tangkilikin, no? Itong mga ola, no? Lalo na yung mga nakaharas na ola. Wag na ho natin tangkilikin, wag na ho tayo mangutang dyan sa mga yan, no? Pilitin ho nating ayusin yung ating credit history, credit score, para ho makahiram tayo sa bangko, sa financing, tsaka sa lending, no? Sa mga legitimate. Makikita nyo naman ho sa SEC tsaka sa Bangko Sentral ng Pilipinas po natin yung mga kumpanya na na rehistrado sa kanila. Ano po? Doon ho kayo mangutang. Wala ho kayong matatanggap na na harassment. Ano po? Kasi sumusunod po yung mga yan eh. Even ho do sa Truth in Lending Act, tatanungin ho muna kayo kung tatanggapin nyo yung na-approve na amount sa inyo. At i-explain sa inyo kung magkano yung interest, magkano yung processing fee, magkano yung monthly amortization, gaano katagal, magkano yung tubo. Lahat po i-explain sa inyo. No? At naka-black and white po yan. Para naiintindihan nyo po yung inyong pinapasok na obligasyon. Hindi yung kagaya nung mga ola na yan na bibiglain na lang kayo, madideposito na lang sa nyo eh, sa e-wallet nyo o sa bank account nyo. Paano nyo babayaran? Hindi nyo nga alam kung ano interest na ipinatong sa inyo, gaano yung binawa sa inyo processing fee. Diba ba? So, wag niyo na ho silang tangkilikin, no? Doon ho kayo sa sa mga legitimate na mga lending, financing at saka bangko. Doon ho kayo mangutang. Kasi habang tinatangkilik niyo yung mga holan na yan, patuloy yung mag-exist yan. Paano matitigil yung mga yan? Dadami lang ng dadami mga loko-loko na yan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at kahit papaano yung nakatulong. Ano po? Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, no? Maraming salamat po sa inyong pagla-like, sa inyong pagko-comment at pag-share po ng aking mga video. At dahil po dito, marami na po nakakapanood sa atin at kahit papaano nakakatulong po tayo na kahit papaano mapanatag ang loob ng mga nahaharas ng mga OLA collectors kuno. Ano po? At yung iba naman po nakakatulong tayo dun sa paniningil at paano magpautang ng tama. Ano po? At imbitahan ko na rin po kayo, no, na supportahan nyo po sana yung iba ko pa pong mga social media account, no, sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.